Sa Upwork, kapag early yung contract nyo, meron kayong i-run na time tracker ng Upwork. That is the only way for you to get a guarantee na mababayaran kayo. Yung sagot dito sa question natin na to. But I also wanna bring up real quick isang nakita ko na question dun sa Facebook group naman natin. Kung hindi pa kayo naka-join, hanapin nyo na lang to sa Facebook. This is our Facebook group and meron yan chatbox. Sa chatbox may nagtanong, just wanna hear your thoughts or kung may experience dito. Kasi yung client daw niya is 30 hours yung contract nila sa Upwork. Pero gusto niya itatrack lang kapag may inquiries sa kanila, which is a big no. Tapos ang system pa nito, required sila na i-check maghapon or magdamag yung CRM. So kapag meron lang upcoming na inquiries, saka lang nila i-on yung tracker. Fair po ba yun? Hindi. At hindi rin daw yung kasama sa napag-usapan during the Zoom meeting before nila i-accept yung contract. I had a very similar client back when I was starting out. Sa Elance pa to, ganyan-ganyan siya. Naalala ko to because isa to dun sa mga nag-set ako ng boundaries tapos binigyan ako ng negative na feedback which I didn't mind. Kasi sa akin po siya, hindi yun yung napag-usapan natin at saka bakit ako magbabantay ng time na yon yung kanya is pinababantay niya yung Facebook niya. Tapos hindi ako bayad. So guys, tandaan niyo yun ha. Wag na wag kayong papayag na kayo ay i-require na yung oras ninyo dinededicate niyo pagkatapos, hindi kayo babayaran. This is exactly why meron talagang mga projects na bagay na ang bayad ay hourly at meron mga projects na mas maganda is naka-retainer ka na lang or project-based. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!